totoo pong nangyari. Ibinahagi ito sa akin ng tiyahin ko nang minsang mamasyal ito sa bahay namin. Kwento niya, may isa silang kababaryo noon na pinaniniwalaang may laing aswang. Ang sabi, may nakakita dito na kumakain ng sisiw. Ang sabi naman ng iba, nakita itong nasa kakahuyan at nagpapahid ng langis. Dahil dito, kung kaya iniiwasan ito ng mga tao doon sa kanilang lugar. Bata pa nun si Tia at isa siya sa mga batang takot na takot sa kababaryo nila ngayon. Naitago na lang natin sa pangalang Iska. Nung mga panahong iyon ay mahigit 60 anyos na si Aling Iska. Pero malakas pa ito at nagagawa pang makapaglakad ng malayo. Kung minsan naman ay nakikita pa nila itong may pasan-pasang sako at puno ng laman. Kaya mas lalo tuloy nila itong pinagdududahan. Minsan, dumalo sila Tia ng piyesta sa Karatig Bayan. Kasama niya noon ang kanyang mga magulang at kapatid. Bali 4 silang lahat. At dahil sa nawili sila sa pakikipamiesta, kung kaya ginabi na sila. Nag-iisa lang ang kanilang dalang flashlight. Kung kaya naisipan nilang manguha ng mga tuyong dahon ng nyog upang gawing pangilaw. Maraming nainom ang kanilang ama at hindi ito maayos ng maglakad. At nangungulit pa ito. Niloloko nga sila magkapatid at sinasabing andyan si Iska. Inaabangan daw sila. Takot na takot naman sila magkapatid. Sinasaway naman ng kanilang ina ang tatay nila. Pero makulit talaga ito kapag lasing. Nang maupod na yung dahon ng nyog, ay pinakiusapan nila magkapatid ang kanilang ina. Nailawan sila pagkat mangunguha uli sila ng mga dahon. Pero laking gulat nila nang matapatan ng liwanag ang isang taong nakaupo sa may gilid. Nakatungo din ito, kung kaya hindi nila nakita ang mukha. At wala iyong anumang suot. Sa takot ng kanilang ina, ay kaagad nitong iniiwas yung liwanag ng flashlight doon sa taong yon. Paray naman ang pagtatanong ng kanilang ama kung bakit sila napasigaw at ano raw ba iyon. Sinabi naman nilang may nakita silang tao. Hindi naman naniwala ang kanilang ama pagkat sino naman ang taong tatambay sa lugar na yon ng ganong oras. At walang kabahay-bahay doon. Malapit na iyon sa itaas na bahagi ng bundok. Kung kaya mapuno at napakarami ring mga halaman. Masukal ang lugar na yon at tanging yung makipot lamang na daanan ang mahawan at malinis tingnan. Pero kahit hindi naniniwala ang kanilang ama, ay kanila pa rin ipinagpilitan yung kanila nakita. Sa inis naman ng tatay nila, ay mabilis nitong inagaw yung flashlight sa kanilang ina at kanyang inilawan yung bahagi kung saan nila sinasabing nakita yung tao. Pero wala na yun doon. Kung kaya lalong nainis ang tatay nila. At bigla pa ito nagyabang na kung sakali man daw na aswang ang nagbabalak na sila ay harangin, hindi daw ito sasantuin ng kanyang itak. At kung sakali ay yung aswang daw na iyon ang buena mano. Pagkasabi ng ganon ng tatay nila, ay bigla na lang mayroong lumipat sa di kalayuan. Rinig na rinig nila yung malakas na pagpagaspas noon. Na sa lakas nga noon ay para iyong isang malaking ibon. At kanilang naramdaman yung malakas na hangin nang padaanan sila sa ibabaw ng kanilang ulo. Napatingala sila
at inabangan ang muling pagdaanon. Pinugot na rin ng tatay nila yung itak nito at pilit na inaalam kung saan magmumula yung nagparamdam na yon. Pero laking gulat nila nang bigla na lang umalingasaw ang napakabahong amoy. At biglang may pumatak sa ulo ng tatay nila na maging sila ay natilamsikan. Sa amoy pa lang ay parang alam na nila kung ano iyon. At nang kanila nga iyong ilawan ay hindi sila nagkamali. Dumi nga iyon ng tao. Pero nagtaka sila kung bakit galing yon sa itaas. Kanila pang inilawan yung itaas ng mga puno na nasa gilid ng makipot na daanang iyon. Pero wala naman silang nakita. Napilitang magubad ng damit ang tatay nila at siyang ipinamunas sa kanyang ulo at balikat. Habang sila naman ay nagagilap ng mga dahon sa gilid at siyang ipinangpunas. Habang naglilinis sila ng kanilang mga katawan, ay hindi maiwasang mainis at magsalita ang kanilang ina. Sinisisi nito si Tio dahil sa kayabangan niya kung kaya nangyari daw sa kanila yon. At kanya pa itong sinabihan na sa uulitin ay wag nang iinom ng alak dahil sa nagiging mayabang ito. Na kahit nakapagpunas na sila ay hindi pa rin mawala ng lubusan yung mabawang amoy na yon sa kanilang mga katawan. Lalo na kapag umiihip ang hangin. Galit na galit ang tatay nila at pinagbibintangan nito si Aling Iska. Ito lang naman daw ang aswang sa kanilang lugar at sigurado siyang aswang lang ang makagagawa noon pagkat nagmula sa itaas yung dumi. Sinaway naman ito ng naani nila Tia at sinabing huwag siyang basta-basta magbibintang pagkat wala naman siyang matibay na ebidensya. Pero kumbinsido silang mag-anak na aswang nga ang may gawa noon. Pero kung sino ay iyon ang hindi nila alam. Hanggang sa makarating sila sa bahay ay iyon ang kanilang pinag-uusapan. Sinabi ng kanilang ina na buti na nga lang raw at ganun lang ang ginawa sa kanila. Pero ang laki pa rin na insulto yon, sabat naman ng tatay nila Tia. Hindi na lang umimik ang nanay nila upang hindi na umaba pa ang usapan. Nang matutulog na sila magkapatid, ay hindi mawaglit sa kanilang isipan yung kanilang naranasan. Paulit-ulit nilang pinag-usapan yung nangyari na tinatanong pa nilang isa't isa kung naramdaman yung malakas na hangin nang daanan sila sa ibabaw ng ulo. At madaling araw na nang dalawin sila magkapatid ng antok. Nang sumunod na araw, nang papauwi na sila magkapatid galing sa paaralan, ay laking gulat nila nang kanilang makakasalubong sa daan si Aling Iska. Iiwas pa sana sila pero huli na pagkat nakita na sila nito. Nakakahiya naman kung gagawin pa nilang iwasan ito at mag-iba ng daan. Kung kaya, nagtuloy na lang sila. Takot na takot sila magkapatid habang dahan-dahan ang lumalapit sa kanila si Aling Iska. Nakayuko silang pareho na magkapatid at iniwasan talagang mapatitig doon sa matanda. Pero biglang napasulyap si Tia at nakita niyang nakangiti sa kanya yung matanda. Tamang-tama naman na nagkatapatan na sila sa daan. Babati sana sila at magbibigay galang. Pero bago pa sila makapagsalita, ay nauna nang nagsalita si Aling Iska. At sinabi nitong, "Di ko sinasadyang madamay kayo kagabi. Tatay niyo lang sana ang pinupuntirya ko. Kaya lang, magkakadikit kayo." Sobrang yabang kasi, natatawang wika pa nito. Biglang bumilis at lumakas ang pagkalabog ng dibdib ni Tia. At kanya nang hinila sa kamay ang kapatid. Nagmamadali sila at kung pwede nga lang
ay halos gusto na nilang liparin yung daanan pauwi sa kanila. Pagdating sa bahay ay kanilang ikinuwento sa kanilang mga magulang yung ipinagtapat sa kanila ngayon ng matanda. Galit na galit ang tatay nila at gusto niyang sugurin ito. Pero inawat siya ng nanay nila Tia. Mula noon ay iniwasan na talaga nila ng tuluyan si Aling Iska. At nalaman nila kung gaano ito kadelikado na maging kaaway. Nangyari po ito nung kami po ay naninirahan pa sa probinsya ng asawa ko. Nang magdesisyon po kasi kaming magsama na, ay pinilit niya akong sumama sa kanila para doon manirahan. Pero hindi ko akalain na napakahirap pala doon sa kanilang lugar. Doon ko na yata naranasan yung lahat ng hirap. Walang mapasukan ng permanente at pa-extra-extra lang sa tuwing merong nagpapatrabaho sa kanilang mga lupa at taniman. Kung minsan naman ay nakaka-extra ako sa construction kapag mayroong nagpapagawa ng bahay. Minsan, isinama ako ng pinsan ng asawa ko sa Karatig Bayan para magtrabaho. Hindi namang kalakihan yung bahay na ipinapagawa pero tatagal din iyon ng mga 3 buwan. Nagdesisyon kami na lingguhan na lang umuwi para tipid sa pamasahe. At malayo din kasi. Sa halip na ibiyahe pa namin pauwi araw-araw, ay amin na lang ipapahinga pagkatapos ng trabaho. Isang araw, habang nagtatrabaho kami, ay may dumaan na naglalako ng merienda. Turon at maruya ang paninda niya at napansin ko kaagad na maganda yung tindera. Habang inaalok niya kami, ay panay naman ang tingin ko sa kanya. Hindi ko nga yata namalayan na baka natulala ako panandalian ng mga sandaling iyon dahil ang ganda talaga niya. Mabilis namang tumigil sa paggawa yung pinsan ng misis ko na si Rene. At papalapit pa lamang ito ay nakita kong dumudukot na siya ng pera at bumili nga ito. Lumingon pa ito sa akin at sinabing kanya daw akong ililibre, na napansin kong nagpapasikat ito dun sa babae. Kung kaya hinayaan ko lang. At mas lalong gumanda yung babae nang umiti ito nang malaman niyang bibili kami. At habang pumipili na ng kanyang bibilin si Rene, ay nakita kong bigla itong sumulyap sa akin. At nagulat talaga ako dahil parang ang lagkit ng tingin niya. At parang di niya pinapansin si Rene na kanya lang itong hinahayaang mamili at hindi niya ito kinakausap. At pinansin niya lang ito nang makapili na. Nagpasalamat siya kay Rene at ganun din sa akin bago umalis. Pero bago pa siya tuluyang lumayo, ay muli pa itong lumingon at sinulyapan ako. At para akong nakaramdam ng iya. Pagbalik sa akin ni Rene, ay hindi nito maiwasang hindi sabihin yung nasa loob niya. Sinabi niya sa akin na ang ganda daw ng babaeng tindera. Sumang-ayon naman ako at napatango na lang sa kanya. Nagpasalamat din ako kay Rene sa binili niyang turon para sa akin. Pagkatapos ng trabaho namin, ay naglinis na ako ng aking katawan. At ako na rin ang nagpadingas ng apoy upang magsaing. Nakita ko na parang mayroong tao na sumisilip at nagtatago dun sa likod ng malaking puno ng akasya. Nagtaka ako kung anong pakay nito at kung sino siya. Pero hindi ko na iyon sinabi pa kay Rene. Sinarili ko na lang. Naisip ko rin kasi na baka mayroon lang itong hinihintay. Ipinagpatuloy ko lang
yung pagpapadingas. At nang mapasulyap akong muli doon sa may puno, ay naabutan ko na nakasilip yung tao na nasa likod noon. At nakita ko yung nakakatakot at kakaibang mata nito. Maliit ang kulay itim noon sa mata. Kung kaya, bigla akong kinilabutan. At pumasok ako sa barracks namin at nagkunyaring kukuha ng bigas na isasaing. Ayaw ko naman yung sabihin kay Rene at baka asarin pa ako. Mapang-asar kasi ito. Pero hindi rin ako mapakali. Gusto ko pa iyong makita at gusto kong siguraduhin. Kaya dahan-dahan akong lumapit sa may dingding at sumilip sa may siwang. Pero laking gulat ko nang makita ko yung mata noon na nakasilip na rin doon sa siwang na sinisilipan ko. Nagtama ang aming mga mata. Kung kaya, napasigaw na talaga ako dahil sa sobrang gulat at takot na rin. Ito po ay naikwento sa akin ng isa kong tiyuhin na si Rick. Ayon sa kanya, nangyari ito dekada 80 sa isang syudad sa Maynila. Nung mga panahong iyon, sabi niya, yung tinitirhan nila ay sa isang squatters area. Sa mura niyang edad ay napilitan siya magtrabaho sa isang bakery dahil na rin sa hirap ng buhay. Naging utusan at helper siya doon. Yung nasabing bakery ay malapit lang sa kanila. Nilalakad lang niya ang pagpasok doon. Minsan, nang nasa trabaho siya, ay nagulat na lang si Rick nang makakita ng kamay doon sa may siwang. Kaya ang ginawa niya ay tumuntong siya sa upuan at sinilip yun. Nakita niya kasi yung kamay doon sa itaas kung saan nila inilalagay yung mga natirang tinapay na ang tawag daw nila noon ay mutsakaw. Pagsilip niya ay nagkatitigan pa sila mata sa mata nung kapwa niya bata at nagulat din ito. Kung kaya hinugot kaagad nito yung kanyang kamay kasama nung ilang pirasong pandesal na tumigas. Hindi na rin nakapagsalita pa si Rick para sawayin yung bata dahil mabilis na iyong nakaalis. Makaraan ang ilang saglit ay napaisip din si Rick. Naalala niya yung mga sandaling nagugutom din siya at walang makain. Kaya nakaramdam siya ng awa para doon sa bata. Naulit pa ng ilang beses yung ganun tagpo. At sa tuwing kanyang mapapansin yung bata na tumutukot ng tirang tinapay doon, ay hinahayaan na lamang niya ito. At nagpapanggap na lamang siya na hindi niya iyon nakikita. May pagkakataong gusto na niya sanang bigyan na lang ito ng palihim. Ngunit sa tuwing nagbabalak siyang kausapin ito, ay tumatakbo na kaagad yung bata palayo dahil sa takot. Minsan, nang pakiusapan siya ng may-ari, natauhan na muna niya yung panaderya. Pagkat uuwi sa kanyang pamilya yung kanilang panadero, ay naiwan siya doong mag-isa. Habang nakaupo siya doon sa mesang pinagmamasahan nila at kumakain ng chichirya, ay nahagip ng kanyang paningin yung doon sa gawing itaas kung saan niya nakikitang madalas yung kamay ng bata na dumudukot. At sa pagkakataong iyon ay parang nakita na naman niya na naan doon iyon. Kaya napatingin siya at tama nga si Rick. Nakita niya na naman
na nakapasok yung kamay at may kinakapa. Kaya nagmamadali siyang kumilos para sana kausapin yung bata. Sumampa siya sa isang upuan. At nang kanya itong kumprontahin, ay siya ang nagulat. At nahulog pa nga siya sa tinutuntungan. Kahit nasaktan, ay nagmamadali niyang tinungo yung likurang bahagi ng panaderya at isinara yung mabuti. Pagkatapos, ay nagpunta naman siya sa harapang bahagi at sinigurado ding nakasara iyon. Matapos iyon, ay nagtago siya sa ilalim ng mesa at nanginginig na napaiyak. Takot na takot si Rick, pagkat noon lamang siya nakakita ng ganon. Kitang-kita niya yung nakakatakot na mukha ng babae. Nanlilisik ang mga mata nito na may mahabang pangil at matindi itong naglalaway. At ang mas ikinatakot pa niya ay hindi ito katulad ng bata na kapag nakita siya ay agad nang umaalis. Nanatili pa iyon doon ng ilang sandali habang naririnig niya yung nakakatakot na tunog na nililika noon na humihingal. Kaya nanatili lang siya doon sa ilalim ng mesa at panay ang panalangin niya na sana ay umalis na iyon. Makalipas ang may kalahating oras ay biglang nagulat si Rick nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok. Ang hindi pa rin siya tumatayo sa kanyang kinalalagyan sa ilalim ng mesa, ay narinig niya yung boses na tinatawag ang kanyang pangalan. At doon pa lamang siya tumayo upang iyon ay pagbuksan, dahil nakilala niya yung tinig na tumatawag sa kanya. Iyon ay yung may-ari ng panaderya. Mabilis niyang binuksan yung pinto at napayakap sa may-ari. Nagulat naman ito sa kanyang ginawa, kung kaya agad siyang tinanong nito kung ano ang nangyari. At sa nanginginig na tinig ay mabilis niyang sinabi sa may-ari yung kanyang nakita. Habang nakayakap si Rick sa kanyang amo, ay kanilang pinuntahan yung sinasabi ni Rick. Ngunit hindi na nila iyon nakita pa doon. Panay ang pagpapasalamat ni Rick sa kanyang amo dahil pinuntahan siya nito. Naisipan kasi ng kanyang amo na hatdan siya nito ng pagkain. Makalipas ang ilang araw, matapos na maranasan ni Rick yung nakakatakot na pangyayaring iyon, ay kumalat ang balita ukol naman sa isang lalaking natagpuang patay sa may pakating lote sa kanilang lugar. Kalunos-lunos ang sinapit ng lalaki. Wakwak ang harapang bahagi ng katawan nito. At nasundan pa yung mga ganong pangyayari. Pero ang buong akala ng mga taga roon ay bunga ang mga iyon ng salvage, pagkat usong-uso yun noon. Hanggang sa may isang taga roon din ang nakakita doon sa aswang, nang minsang subukan nitong pasukin yung isang bahay. Kaya mula noon ay nagsagawa na sila ng mga pagruronda doon sa kanilang lugar. Kalaunan ay natigil din naman yung mga ganong pangyayari, kung kaya paniniwala nila ay umalis na yung aswang doon at marahil ay lumipat sa iba at doon naman napiling magasik ng lagim. Gusto ko lang din sanang ibahagi sa inyo yung aking karanasan noong ako po ay nasa probinsya pa namin. Doon po kasi ako ipinanganak at lumaki. Sa lugar po namin ay mayroon na noong pinaghihinalaan na pamilya ng mga aswang. Mula po nang nagkaisip ako ay naririnig ko na madalas ang tungkol sa kanila. Pati yung mga kwento na nangyari nung mga unang panahon.
kung kaya sinasabi ng mga taga roon na aswang ang mga ito. Nung mga panahong iyon ay hindi pa ako lubos na naniniwala dahil marunong naman ang mga itong makisalamuha at nakakalaro pa nga namin pagkaminsan yung mga kamag-anak nila na kaidara namin doon sa paaralan. Pero kahit yung mga magulang ko mismo noon ay sinasabing aswang nga raw talaga ang mga ito. Kung kaya madalas nila ako noong bilinan na iwasan sila at wag rin akong paabot ng gabi sa daan. Kaya bago mag alas 6 ng gabi noon ay talagang nasa bahay na ako kasama ng mga nakababata kong kapatid. Minsan nang papauwi kami ng kapatid ko kasama ang isang pinsan namin mula sa paaralan ay bigla na lang kami nakarinig ng wakwak. Iyon ang tawag namin sa isang uri ng aswang. Dahil na rin sa tunog na nililigahan ito. Dahil doon ay nagsipagtakbuhan kami ng mabilis. Dahil pakiramdam talaga namin ay para bang nasa gilid lang iyon ng daan. Takot na takot talaga kami dahil sa nangyaring iyon. Kaya nung sumunod na araw ay talagang nagpasundo kami sa tatay namin. Pero dahil sa marami din silang gawain sa araw-araw, kung kaya hindi niya rin magawa na kami ay sunduin ng pamalagyan. Minsan naman, nang papasok pa lang kami sa paaralan ng kapatid ko, ay nakita naming nasa labas ng kanilang bahay yung matandang babae ng pinaghihinalaang pamilya ng mga aswang. Sa sobrang tanda nito ay kuba na, pero hindi pa rin ito gumagamit ng tungkod. At ang nakakamangha pa, ang makita namin ito ay may pasan-pasang sako. Na bagaman hindi kami sigurado kung ano ang laman noon, pero mukha talaga iyong mabigat, na para ba iyong mga kamuting kahoy. At hindi ko makakalimutan yung sandaling iyon. Dahil nang lalampas na kami sa bahay nila, ay bigla na lang kaming nakarinig ng sitsit. Kung kaya napalingon kami kapwa ng kapatid ko at nakita namin yung matanda na nasa bukana na ng pinto ng isang kubo na sa tingin ko ay yun yung kamalig nila. Ngunit pasan-pasan pa rin niya yung dala habang tinatawag kami. Kinabahan naman ako nung sandaling iyon at natigilan. Nagdalawang isip talaga ako na lumapit. At takmang lalakad na sana kami uli para umalis nang bigla kami nitong kinawayan at muling sinitsitan. At sinabi niyang sandali lang. Kaya kahit pareho kaming kinakabahan ng magkapatid, ay lumapit kami. Pagkalapit namin sa kanya, ay bigla nitong tinukot yung luma niyang pitaka na nasa kanyang tagiliran. At pagkatapos, ay binigyan niya kami pareho ng kapatid ko ng tag-5 piso. Sabi niya sa amin, pasensya na raw nung nakaraan at natakot niya kami. At kanya na kaming sinabihan na pumasok na at mag-ingat. Habang nasa daan ay panay ang isip namin magkapatid sa kung ano yung tinutukoy niya na natakot niya kami nung nakaraan. Gayong hindi naman namin ito nakita noong mga nakaraang araw. Hanggang sa sinabi ng kapatid ko na baka ito daw yung narinig namin na wakwak nung pauwi kami. Nakasama yung pinsan namin. Dahil doon ay nanindig talaga yung balahibo ko. Mula po noon ay madalas na naming nakikita yung matanda doon sa harapan ng kanilang bahay. At lagi niya kaming binibigyan ng pera ng kapatid ko. Kung minsan naman ay nilagang saging o kamote. Hanggang sa tuluyan ang nawala yung takot namin magkapatid sa kanya. At kapag galing sa paaralan,
ay tumatambay pa kaming sandali doon sa kanila kasama yung pinsan namin. Pero hindi namin iyon sinasabi sa aming mga magulang dahil baka pagalitan kami at pagbawalan. Kapag walang pasok ay talaga namang inip na inip ako, lalo na kapag araw pa lang ng Sabado, na malimit kong masabi at talagang sabik ako na sana ay araw na ng Lunes para makapunta na uli kami sa bahay nila Lola Sima. Aliw na aliw kasi kami, lalong-lalo na sa kanyang mga ikinukwento sa amin. At kahit yung kanyang mga anak at apo na kalapit nila ay naging magiliw na rin sa amin. Hindi nga namin maramdaman na kami ay ibang tao kapag naandun sa kanila. Parang pamilya talaga ang turing nila sa amin. Pero isang araw, nang madaanan ng kwento ang tungkol sa mga aswang, ay hindi napigilan ng pinsan namin ang kanyang katabilan at nagtanong kung totoo bang sila ay mga aswang. Tinakpan ko pa yung bibig ng pinsang ko nang matunugan ko yung kanyang sasabihin, pero huli na. Nasabi na niya iyon. Biglang namagitan sa amin yung nakabibiging katahimikan matapos ngang masabi iyon ng pinsang ko. Biglang lumakas yung pagtibok ng puso ko. Napansin ko rin na nabigla sila Lola Sima, maging yung kanyang mga anak. Nang biglang sumagot ang isa sa kanila at malakas na sinabing oo, na nanlilisik pa nga ang kanyang mga mata. At itinaas pa niya yung kanyang mga kamay na ang mga daliri ay nakabaluktot na animoy mangangalmot. At inilapit pa niya yung kanyang muka sa pinsan namin at sinabing kakainin na raw nila siya. Na napasigaw ang pinsan naman namin at takot na takot. Kahit takot kapatid ko ay nabigla at kinabahan. Pero bigla silang nagtawanan at sinabing nagbibiro lamang sila. Ngunit maya-maya lang ay bigla uli silang tumahimik. At nagsalita si Lola Sima. Sinabi niyang may lahi talaga silang aswang at kumakain talaga sila dati ng tao. Pero ngayon ay paminsan-minsan na lang. Kaya biglang nanlaki ang mga mata namin, ngunit nangiting muli si Lola Sima at sinabing nagbibiro lang din siya. Muli niyang sinabi na noong mga unang panahon ay nagawa nila ang mga karumalduman na bagay na iyon, ngunit matagal na raw nila iyong tinalikuran. At bigla niya kaming pinalapit at niyakap. Sinabihan niya kaming huwag nang matakot at maniwala pa sa mga sinasabi ng tao. At narinig kong tinawag niya kaming mga apo. Noong mga panahong iyon ay nalaman namin na mahigit 100 taon na si Lola Sima. At inamin niya sa amin kung bakit malakas pa siya at patuloy na nabubuhay. Dahil umano iyon sa taglay niyang bato na ipinamamana sa kanilang angkan na mga aswang. Nagpatuloy yung masaya naming relasyon kanila Lola Sima hanggang sa ginulat na lang kami ng isang masamang balita isang umaga. Nalaman namin na namatay na si Lola Sima. Kaya mabilis na nagpuntahan ang mga taga roon sa amin at nakiusyoso. Nagmamadali kami noon ng kapatid at pinsang ko. Nasa isip ko kaagad na siguradong may pinagsalinan na ito ng kanyang bato. Pagdating namin doon ay nalaman naming totoo nga ang balita. Dahil nakita namin itong nakahiga sa katre at wala ng buhay. Nagulat pa yung mga kamag-anak namin na naandoon
Nang kawayan kami ng mga anak ni Lola Sima at yakapin, na para bang kabilang talaga kami sa angkan nila. Sinabi pa ng panganay na anak ni Lola Sima na si Tia Auring na gusto na raw kasi nitong magpahinga. Kung kaya, nakiusap umano sa kanila si Lola Sima na tanggapin na nila ang kanyang bato. Kung kaya nakiusap umano sa kanilang magkakapatid si Lola Sima na tanggapin na ang kanyang bato. Sabi pa niya sa amin, hindi raw kami nakalimutan ni Lola Sima. Binanggit daw kami at inihabilin sa kanila at nagpapasalamat daw ito sa amin dahil sa huling sandali ng buhay niya ay napasaya namin siya kasama ng iba pa niyang mga apo. Doon ako, Sir P.P., unang nakaramdam ng matinding lungkot at sakit. Talagang nag-iyakan kami ng kapatid at pinsang ko doon. Takang-taka naman ng mga magulang namin pagkat wala silang alam. Yung kapatid ko pa nga ay nakita kong kinalapit ng nanay namin na para bang sinasaway ito at pinipigilan sa kanyang ginagawang pag-iyak, na para bang sinasabi niya na bakit niya iniiyakan yung aswang at hindi naman namin iyon kaano-ano. Tubong Negros po ako at nais ko ring ibahagi yung naging karanasan ko noon. Bali lumuwas po ako ng Maynila para may makasama yung ate ko sa bahay. Kasalukuyan po kasi niyang ipinagbubuntis noon yung panganay nilang anak. Pareho silang pumapasok noon ni Kuya pero dahil sa malaki na ang tiyan ni ate, kung kaya minabuti niyang manatili na lang muna sa bahay. At dahil sa gabi na umuuwi si Kuya, kaya pinapunta nila ako sa kanila. Nung mga unang gabi ko doon sa bahay nila, ay normal naman po ang lahat. Wala naman akong napapansing kakaiba. Bali ang ginagawa ko lang talaga ay samahan si ate at tulungan na rin siya sa mga gawaing bahay. Isang araw ay naisipan ni ate na magpunta kami sa bayan para bilhan ako ng karagdagang damit na pangbahay at saka tsinelas. Nang naroon na kami at kasalukuyang pumipili, ay napansin ko ang isang babae na lumapit sa amin at tumabi ito kay ate. Wala naman itong sinabi, basta naandun lang siya at pinagmamasdan kami. Naisip ko naman na marahil ay hinihintay lang niya kami na matapos, nang upang sa ganon ay siya naman ang bibili. Pero hindi ko mapigilang mapatingin sa babae dahil nakaramdam ako ng pagkailang. Kaya napapasulyap ako sa kanya at napansin ko na titig siya sa tiyan ng ate ko, na halos hindi talaga siya kumukurap. At ang lalo ko pang ikinagulat ay bigla niyang inilabas ang kanyang dila na para bang takam na takam siya. Kaya naman hinawakan ko si ate sa kanyang braso at mas lalo ko pa siyang dinikitan para takpan ko siya mula doon sa babae. Nang paalis na kami ay nakita kong nakatingin pa rin ito kay ate. Tapos nang tumingin ito sa akin ay nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kaya kinabahan akong bigla. Nang nakauwi na kami at papasok na sa bahay ay bigla akong napalingon sa aming likuran dahil parang mayroong naroon. Pero nang lingunin ko yun ay wala naman ako nakita. At napatingala ako nang marinig ko ang huni
ng isang ibon na nasa puno. At medyo nagtaka ako dahil sa ilang araw ko na doon kanila ate ay wala naman ako nakikitang ibon na ganon na dumadapo doon malapit sa bahay. Kinagabihan, habang naghuhugas ako ng mga pinagkainan namin, ay nakarinig ako ng mga pagkaluskos. Parang mayroong nagpapabalik-balik doon sa may gilid ng bahay. Kasalukuyan na noong nasa kwarto sila ate at ako na lang mag-isa ang naroon. Sa kaunting liwanag na nagmumula sa loob ng bahay, ay sinilip ko kung ano yung lumilika ng pagkaluskos na iyon. Pero wala naman akong makita. Kaya tinapos ko na yung aking ginagawa. Ngunit hindi muna ako nagtuloy sa aking kwarto. Nanatili lang muna ako sa sala at binuksan ko yung telebisyon. Habang nanunood ako, ay bigla naman nagkahulan yung mga aso. Kung kaya napatingin akong bigla sa may bintana. Tumayo ako at naisip kong isara na iyon. Uso kasi nung mga panahong iyon doon kanila ate, yung mga magnanakaw na namamasok talaga ng bahay. Kaya iyon kaagad ang naisip ko, na baka may gumagala na namang magnanakaw, kung kaya nagkahulan yung mga aso. Matapos kong maisara yung bintana, ay bumalik na ako sa panonood. Pero kakaupo ko pa lamang, ay bigla na lang may kumalabog naman dun sa may dingding ng bahay. Kaya nagulat ako. Pati nga sila ate at kuya noon ay napalabas ng kanilang kwarto. At tinanong ako kung ano daw iyon. May kinuha si kuya sa itaas ng kanilang tukador at lumabas ito ng bahay. Sumunod naman kami ni ate sa kanya. Sa tulong ng flashlight mula sa kanyang cellphone ay nakita namin ang isang patay na pusa. Sariwa pa ang dugo nito at parang binalian ito ng leeg. Natakot kaming bigla, lalong-lalo na si ate. Kaya sinabihan niya si kuya na pumasok na kami ng bahay. Itinapo naman ni kuya yung pusa sa malayo. Binili na nila ako na isara kong mabuti yung pinto bago ako matulog. At bumalik na sila sa kanilang silid. Isinara ko na rin kaagad mabuti yung pinto. At hindi ko na ipinagpatuloy pa yung aking panunood. Pumasok na rin ako sa aking kwarto. Nang sumunod na araw, nang nagwawalis ako sa may bakuran, ay napansin ko na naroon na naman yung ibon. At para ako nitong pinagmamasdan. Kaya minadali ko na yung pagwawalis at naisip kong pumasok na lang uli sa bahay. Ngunit narinig ko si ate na biglang dumaing at tinatawag niya ako. Kaya patakbo akong pumasok. Naabutan ko siyang halos nakahiga na doon sa may spa at napapangiwi sa sakit. Hindi ko naman alam kung ano ang aking gagawin kaya akin siyang tinanong. Inutusan niya ako na kunin yung pamahid doon sa kanilang kwarto. Mabilis naman akong kumilos at sinunod yung kanyang utos. Pero matapos niyang makapagpahid, ay hindi pa rin nawawala yung sakit na kanyang nararamdaman. Natakot akong bigla dahil nag-alala talaga ako para kay ate. Pinagpapawisan na rin kasi siya noon ng todo at namumutla na. Tumayo ako at lumabas ng bahay. At nang makita ko na naroon pa rin yung ibon sa sanga ng puno, ay dumampot ako ng bato at akin iyong binato. Binugaw ko iyon palayo at nagawa ko namang mapaalis. Wala rin talaga akong ideya kung bakit ko ginawa iyon.
Basta yun lang ang naisip ko. Nang bumalik ako sa loob ng bahay, ay napansin kong umayos na rin ang pakiramdam ni ate kahit paano. At sinabi nga rin niya sa akin na humupa na yung pananakit ng kanyang tiyan. Dahil doon, ay lumakas yung hinala ko na may kinalaman yung ibon sa pananakit ng tiyan ni ate. Kaya sinabi ko sa kanya yung aking mga naobserba na yon. Pero hindi niya makuha at magawa ng koneksyon. At parang ayaw niyang maniwala sa akin. Nang dumating si kuya kinagabihan, ay sinabi ko rin sa kanya ang tungkol doon, pero pareho sila ni ate na nagdadalawang isip na paniwalaan ako. Dahil kahit ako man, ay hindi ko rin kasi masabi sa kanila ng diretso kung ano talagang naiisip kong kaugnayan ng ibon na iyon sa pananakit ng tiyan ni ate. Natatandaan ko yung naikwento sa amin ng lola namin noon na yung mga aswang ay may kakayahang mag-anyong ibon, o di kaya naman ay may mga alaga silang ibon na siya nilang inuutusan para magmanman. Pero alam kong hindi maniniwala sa akin si kuya dahil laking Maynila ito. Kaya hindi na lang ako nagpumilit. Ginawa ko na lang yung mga dapat kong gawin na sa tingin ko ay tama. Sabi kasi sa amin noon ni lola, ang mga aswang ay takot sa bawang at asin. Hindi ko alam kung bakit, pero naisip kong wala namang mawawala kung aking susubukan. Kaya nung pumasok na sila sa kanilang kwarto, ay nagsabit ako ng bawang doon sa may bintana at pinto. Pati doon sa maliit na siwang sa may tapat ng lababo ay nilagyan ko rin. At binudburan ko ng asin yung mga pasamano. At bago pumasok ng aking silid, ay nilagyan ko rin ng asin yung harapan ng kwarto nila ate. Naglagay din ako ng asin sa harapan ng aking pinto. At kahit paano ay napanatag na ako at nagawa kong makatulog ng mahimbing. Pero nung mga mag-uumaga na ay nagulat ako dahil sa malakas na sigaw ni ate. Napabalikwas akong bigla at agad na napatayo. Pumunta ako sa kanilang kwarto at doon ay naabutan ko siya na umiiyak na sa balikat ni kuya. Nagkalat din ng dugo sa kanilang higaan. At napatingala ako nang mapansin ko yung butas doon sa may bubong na nakatapat mismo iyon sa higaan nila. Nakunan si ate. Nawalang bigla ang anak nila. Galit na galit sila mag-asawa dahil sa nangyari. Lalo pa nga at 8 buwan na ang tiyan ni ate. At panganay pa naman sana nila iyon. Ang hinala ko talaga ay yung babae na nakita ko sa bayan ang may gawa noon. Sabi kasi ni lola, ang mga aswang ay may malakas na pangamoy. Kaya naniniwala ako na dahil doon, kung kaya nagawa nitong masundan kami ni ate sa bahay. At hindi talaga tinigilan hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang pakay. Nung una, kahit ako man, ay hirap din na paniwala ang nangyari ang lahat ng mga bagay na iyon. At alam kong para sa iba ay hindi sapat na basihan yung butas na naroon sa bubong. Pero magkaganon pa man, para sa akin, ay sapat ng ebidensya yon para sabihing aswang ang kumuha ng sanggol ni ate sa kanyang sinapupunan. Dahil wala naman dati yung butas na yon. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari halos mag-iisang taon na rin ang nakalipas
tungkol po ito sa nangyari sa kalugar po namin dito. Bali kakilala po namin siya. Hindi nga lang kami masyadong close dahil iba ang kanyang mga kabarkada. Namatay po si Annalyn at nung nakipaglamay kami ay nagkwento yung kanyang kuya. Sabi nito, pangarap daw talaga ng kapatid niya ang magkaroon ng motor para may magamit sa pagpasok at hilig din talaga nito ang pagmumotor. Kaya nag-ipon yung kuya niya para mabilan siya kahit na segunda mano lang. Pero dahil sa nangyari ay nagsisisi na ito kung bakit pa niya binilan ang kanyang kapatid, na dahil doon kung kaya ito namatay. Kung wala daw kasi sana ang motor na iyon ay siguradong mananatili lang ito sa kanilang bahay at hindi magagawa makagala kapag gabi. Nangyari kasi ang trahedyang iyon ng isang gabi ay maisipan ni Annalyn na magmotor at isinama nito ang isa nilang kapatid na mas bata sa kanya. Ang kapatid nilang ito ay may kapansanan sa pag-iisip. Hirap din itong magsalita. Kaya nga hindi nila alam kung kanila bang paniniwalaan ang mga sinasabi nito. Dahil ayon sa kanilang kapatid, nang kasalukuyan na silang bumabiyahe, ay nakiusap siya sa kanyang ate Annalyn na ihinto muna nito yung motor dahil siya ay iihi. Naginawa naman kaagad ni Annalyn. Pero nang umiihi na raw siya, ay bigla na lang niya nakita ang isang malaking aso na nilundag yung kanyang ate at natumba ito nakasama yung motor. Nagmadali naman ang kanilang kapatid na saklolohan si Annalyn. Kumuha siya ng pamalo at tinakbo ang kanyang ate. Mahaba yung kalsada na yon at bihira kasi ang dumaraan at talaga namang may kadiliman doon. Kung kaya nga iniiwasan iyon ng marami na taga sa amin. Kwento pa ng kanilang kapatid, nagulat daw siya nang makita niyang hindi na aso ang nakaibabaw sa kanyang ate, kundi isang lalaki. Isang maitim na lalaki na kinakagat sa liig ng kanyang ate. Kaya sa takot niya ay hindi niya naituloy na hampasin yon. Bigla siyang napahinto. At nang bigla itong lumingon sa kanya, ay dito na siya nagtatakbong palayo dahil binalot na siya ng takot. Hindi naman daw siya hinabol nito. Sa halip, nakita niya itong itinuong muli ang atensyon sa ate niya at pinagpatuloy ang ginagawa. Hanggang sa may nakita siyang kotse na paparating kaya lakas loob niya itong hinarang. At kahit nahihirapang magsalita at nauutal, ay humingi ng tulong. Nang makita naman ang ayos niya ng mga sakay ng kotse, ay napansin kaagad nila na mayroong kinakatakutan yung bata at kailangan nito ng tulong. Kaya sa pamamagitan ng mga pagkumpas nito, ay kanila siyang sinundan. At nakita nga nila yung wala ng buhay na katawan ni Annalyn. Nagtamo ito ng malaking sugat sa kanyang leeg na siya niyang ikinasawi. Ayon sa mga taong unang nakakita ng bangkay, hinala nila ay hold up ang nangyari. Pero wala namang nawala sa mga gamit ni Annalyn. Kahit yung motor ay naandun rin. Sabi naman ng nag-imbestiga, maaaring pinagtangka ang gasain ang biktima ngunit dahil lumaban kung kaya pinatay. Pero ang kanilang kapatid, aswang umano ang pumatay sa kanyang ate at wala nang iba pang motibo. Pero dahil nga sa may kapansanan ito kung kaya, hindi nila ito basta-basta mapaniwalaan.